pangit, okay, may maganda, okay. Pero we don't, parang we don't appreciate it. And sometimes, anong ginagawa pa natin, we compare ourselves sa ibang tao. Meron ko maririnig dyan, bakit ako, ilang buwan na ako sa negosyo to, pero bakit sa mas malaki kinikita? Probably, meron ba dito mga months lang bilang? O days lang? May months ba dito? Yes. None? 6 months, yes. Alright. Sa mga may months or what, huwag yung isipin yung ganun. Kasi sometimes, pag kino-compare mo yung sarili mo sa isang tao, mas lalo ka nadi-depress o sakaling discouraged. Tama po ba? Ito, narinig ko rin dito sa isang leader kahapon. Don't compare yourself sa ibang tao. You have to compare yourself sa sarili mo. Yes. Paano di ko compare yun? I-compare mo yung sarili mo kahapon sa kaya mong gawin ngayon. Ibig sabihin, kung kahapon wala kang kausap, dapat tomorrow, you make a better you. Tama po ba? Yes. Kasi problema, minsan compare ka ng compare sa ibang tao, iba pala ginagawa niya. That's why discouraged ka. Bakit di mo gawing, kumbaga, comparison mo talaga yung sarili mo? Para moving forward ka lagi. Do you agree? Yes. At the same time, very simple. Yun nga, katulad ng share ko kanina, yung commitment ko, nagsisimula ako. Kuya Piwi dati, nung nagta-training ako, ginagawa niyan, nagpupunta po kami sa Gateway Coffee Bean. Are you familiar with Gateway Coffee Bean? Yung po ang tambayan namin dati. Kumbaga everyday nandun sa, ginagawa ko, pagising na pagising ko, tatawagan ko agad si Kuya Piwi. Tatanong ko kung anong oras na lalabas ang bahay. Pag sinabi niya sa akin, bro, alauna, lalabas na ako. 12 o'clock pa lang po, palabas ako ng bahay, aabangan ko po siya sa Guadalupe. Pag nakita ko na po yung malaking sasakyan niya kulay itim, excited na ako nun dahil makakasakay na ako. Tapos sabihin na po kung pupunta kung saan sa magbubong, ang ginagawa ko, lahat ng presentation niya, papanoorin ko lang. Yun ang naging training ko for myself. Lahat ng gagawin niya, tinitingnan ko kung paano siya magsalita, paano niya gilaw yung kamay niya, kung paano siya magbiro, pag iba kausap niya, tinitingnan ko, ino-obserbahan ko. Pag sinabi sakit, meron nga pala 20 access cards, lalabas ko yung access card, lalabas ko ganyan. Pag may quick guide, lalabas ko yung quick guide. Ginagawa ko yun. Pero while I'm doing that, ginagawa ko, nakikinig ako sa lahat ng sinasabi niya. Then, pagkatapos namin sa kanya, pag meron namang instant bomb, gagawin ko, alalahanin ko lahat ng sinabi niya. At susubukan ko i-retrofit doon sa kausap ko. Doon ako talaga po natuto. Alam, nakakatawa ko, pag nasa coffee bean kami, natapos din kami doon, madaling araw na. Normal, matapos kami mga 2 o'clock, 3 a.m. Pinakalit namin, minsan nagpa 5 a.m. Tita Malungat, dati nun, nagagalit sa amin kasi akala niya tambay-tambay lang kami. Kumbaga, pag kunyari natutulog ako sa kanila, niloloko pa kami ni Tita Malu. Ano, kamusta na racket nyo? Nagpupuweta naman kayo, sana naman kayo gumimik. So kami naman, kami nila Rabi, nila... Actually, lagi yung ginagamit na third namin yun. Call boy yun. Ang ginagawa namin nila Kuya Piwi, nila Rabi, sabi namin siyempre, nagpo-bomb kami. Pero pag times naman di ako nag-call ka na Kuya Piwi, gagawin niya ni Kuya Piwi, at first, sinahatid po niya ako sa bahay. Eh dito ang tuwa pa po ako, sabi ko, social. Pag umuwi ako, naghatid sa akin, suburban. Pero siyempre, alam mo naman natin, hindi rin naman biro po ang gasolina ng suburban. Dumating din po yung time na hindi na ako nahatid ni Kuya Piwi, especially po, siyempre pagpagod sa kuya, hanggang Guadalupe Bridge na lang po ako. Ewan ko, are familiar with Guadalupe? Alam niyo po ba yung MRT tapos yung Guadalupe? Yung madilim na lugar na pababa na gano'n? Bumababa po ako doon ng 3 a.m. ng madaling araw. Kumbaga, sa buong maghapon po ako nasa labas, yung po pinakamatagal na 5 minutes ang buhay ko. Kasi try to imagine, maglalakad ka doon, ang dilim-dilim, hindi mo alam, yung tipong may sumaksak na sa'yo, wala pa makakalam. Pero ginagawa ko yun araw-araw. Sabi ko, hindi, ito na may yung last ko. Every day, I say to myself na last day ko naman to maglalakad. Dapat enjoyin ko na to. Doon natatakot ako. Every day po may hawak akong cutter sa bulsa ko. Talaga, hindi yung cutter. Yung cutter, alam niyo yung cutter sa, yung sa National Bookstore? Araw-araw po kami dala nun sa bulsa ko. Pag may onting lumapit na po talaga nakahawak na akong ganyan. Tapos kunyari, hindi ako gagalaw. Pero doon ko challenge sa sarili ko eh. Sabi ko, ito lang ba ang gagawin ko? O gusto kong i-move forward yung sarili ko? Tutuparin ko ba lahat ng pangarap ko? And doon ko challenge sa sarili ko. Sabi ko, kung araw-araw ko itong ginagawa, dapat may mangyari. Kasi nagbigay na ako ng commitment eh. Dapat sabayan ko ng action. And sometimes kasi we commit to ourselves, pero hindi natin ginagawa. Tama po ba? And that's why, makapansin mo, you're committed, pero wala naman nangyayari. Alam mo bakit? Nasa bahay ka eh. Tama. Kapag tumatambay ka sa barkada mo, tinanong ka ng barkada mo tungkol sa negosyo, ayaw mo mag-share. Kahit nga teaser, hindi mo na siya-share. Alam bakit? Kasi nahihiya ka. Feeling mo, kaibigan mo, hindi ka papansin eh. Tama? Ang ginawa ko, hindi. Lahat ng opportunity that I can do,
sinusubukan ko mag-present. Simple lang po lagi kong mindset. Siyempre sa mga bago, maraming best kung may-reject. Especially for trying, correct? Ang ginagawa ko lang mindset lagi, pag may kinausap ako, hindi ko mina-mindset ang sasali to. Ang mindset ko, paano ba kita tutulungan? Paano ang mindset ko, kung ayaw niya talaga, thank you very much, pinag-practice na lang naman kita. Do you get it? Positive lagi, hindi mo pwedeng i-ano yung negative. Kasi totoo naman yun eh. Sa 20 taong kausap ko today, probably yung 20, hindi pa gano'n ka okay sa'yo. Dalawa lang yung okay o isa lang okay. It's okay, you know why? 20 personality na kausap mo. The next day, alam mo naman siguro kung saan ka pwede nagkamali. Diba? And then, kung hindi papansin mo, isang style ginamit mo dito, ito pa rin ginamit mong style. Mali. Ano dapat mong gawin? Balik ko rin, research ulit. Tawagan ko rin si Kuya Piwi, Utol. Saan ka ngayon? Puntahan kita. Do you get it? Gano'n lang lang ginagawa ko. Pe-present ako sa labas. Pag wala akong gagawin, tatawagan ko siya. Tingin ko, alangan yung presentation ko, hindi effective, tawagan ko ulit siya. Pupuntahan ko kung nasan si Kuya Piwi. Doon ako committed. Kaso nga lang, si Kuya Piwi, time naman ako na nagpe-present, di ba siyempre may mga big time na akong kausap. Takot na takot ako. Siyempre, mga presidente ng kumpanya, mga ganyan. Tatawagan ko yan, bro, puntahan mo naman ako dito, ipe-presentan tayo, it is schedule ngayon. Oo, sa akin yan. Pero last minute, sasabihin niya, bro, kaya mo yan. Tapos, ito pa yung famous line na lagi ginamit sa amin ni Kuya Piwi nung time na yun. Nung time na yun, I have to be honest, medyo sumama yung loob ko for a while. Gulo mo ba naman, CEO ng CEO, cooperative, ang kakausapin ko. Doon po ako nag-aaral nga pala, doon po ako nag-college. Kakausapin ko yung cooperative, lahat ng CEO, pati board members kakausapin ko. Siya po yung speaker talagang inassign for that. Ako lang po yung nag-invite. Last minute, sinabi din sa akin, Kuya Piwi yun, kaya mo yan bro. E di po ako nagpanik ako. Sabi ko, Kuya Piwi, di ko kaya to. Puntahan mo ko, please lang, puntahan mo ko. Isa lang sinabi sa akin, Kuya Piwi, bro, kaya mo yan. Imaginein mo, ikaw si Sir Benko. Tapos, edi, siyempre sa umbes, hindi ako naniwala. Sabi ko, Kuya Piwi, hindi ako si Sir Benko. Sabi niya, hindi, sabihin mo, ikaw si Benko, ikaw si Benko. Sabi ko, ako si Benko. Sabi niya, kaya mo yan. Sige na nga, sabi sa kanya. Pero doon po yung isa sa mga first presentation na yung kumbaga group of people na doon ko na-try yung sarili ko na marami na pala siyang naituro sa akin. Kailangan ko lang po talagang kumbaga tutawagin namin dito, minsan matulak sa bangin. Kasi di ba sometimes kapag no choice ka na, you'll do whatever it takes. Yes. Tama ba? Ito nga may isang story. Ewan ko if I can deliver this. Pero matagal, probably 2009-2010 pa to. Try to imagine kung meron po akong offeran sa inyo ng worth 10 million pesos. Sino kayang gusto? Alam niyo na ba yung challenge? Pero willing kang i-take yung 10 million? Sige, subukan na natin. Sino yung mga gusto magkaroon ng 10 million today? Sa challenge ko lang. Sige, subukan natin na lang si Sir. Ayan. Sir, what if given a chance, bibigyan kita ng challenge, 10 million pesos. Payag ka? Ang challenge ko lang sa'yo, magsiswimming ka lang. End-to-end lang. Kunyari, sa isang Olympic size pool, kaya mo kaya yun? Kakayanin mo. Offeran ko ng 10 million. Pero syempre, 10 million bibigay ko sa'yo. Hindi ko mabibigay sa'yo ng biglaan ng 10 million yun. Tama ba, sir? May challenge din ako. Yun nga lang, ang laman nung swimming to alligator. Mga 100 lang namang piraso. Payag ka, sir? Iwasan. Mapapabilis ka. Sabi nga sa isang kwentong ganito, may isang mayaman, actually, i-relate ko lang din. May isang mayaman, pinapert ng kalaking pera. Tapos, ang naglalaban-laban, Pinoy, Amerikano, Hapon. Sabi ng Amerikano, I can't do it. Sabi ng Hapon, di ko alam, di ako marunong mag-Hapon. Tapos yung Pinoy, isa na daw, sabi niya, di, kaya ko yan, matapang ang Pinoy. Tapos biglang tumalon. Lumangoy. Nakaabot sa dulo. E di yung mayaman, sabi niya, oh, dahil ikaw nanalo, ikaw bibigyan ko ng 10 million. At paghahon ng Pinoy, anong sinabi niya? Sino tumulak sa akin? Probably hindi yung kano, pero simple lang. Anong ibig sabihin ko? Pag sir, kahit katulad mo, itulak kita sa pool na punong-puno ng pating. Ang kailangan mong abutin yung kabilang line. Do you think hindi ka kaya? Unang mo, lalanguyin mo kaya? Bakit? Pag wala ginawa, mamatay din ka. So, dapat mong gawin. Lakin mo na lang, correct? Kung sakali maaabot niya, may 10 million siya. Yeah, sometimes sa buhay natin ganun din eh.
Minsan di natin napapansin. Si Lord nagbibigay sa atin ng mga opportunity blessing. Pero yun nga yung malupit. Minsan maliliit lang yung sign, hindi mo pinapansin. Minsan ma-appreciate mo lang yung sign pag sobrang laki na ng problemang inabot sa'yo. Correct? Yun nga, you have two options. One, pwede kang manisi ng ibang tao. Sisihin mo na naman si Lord, bakit may ganito? Tama? And the other one, doon mo lang marirealize, baka panahon mo na. To tell you honestly, kami rin mismo, ako, inatok din ako ni Lord for one reason, one big reason. Konti lang po nakakaalam nun, very close friends lang. Pero yun po talaga nagpa-realize sa akin na I have to stay focused sa gusto ko. Maging committed ako. Kasi dati, totoo lang, nung nagsasabay ko, kumikita naman po ako ng okay. Kaso nga lang, nung nag-focus ako, doon ko lang talaga na-appreciate na ano yung kayang gawin sa akin ng